Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Good morning Pilipinas! Friday morning na po mga kababayan at for sure marami po sa atin ang may mga plano ngayong araw lalo pat weekends na bukas. At syempre, start your day early at samahan niyo rin po kami dito sa Panahon TV para umaga pa lang alam niyo na po ang lagay ng panahon. Live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Kung kayo naman po ay online, sabay rin kaming napapanood via live streaming sa www.ptv.ph. Ako po ang inyong weather body, Jessie Basco. Nakataas pa rin po ang Alert Level 3 para sa Albay dahil po yan sa patuloy na pagpapakita ng senyales ng Bulkang Mayon. Within 24 hours po ay naobserbahan dito ang tatlong rockfall events. Ganon din po ang moderate emission of white stream plumes drifting towards south-southeast. At mula po sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, narito ang update as of October 2, 8 a.m. report. Sa loob po ng itinakdang 6-kilometer danger zone, umabot na sa higit 12,000 pamilya o katumbas ng higit sa 56 na residente ang apektado na sa kondisyon ng Bulkang Mayon. Mula po yan sa 40 barangays in 2 cities and 5 municipalities. Lahat yan ay nasa 46 evacuation centers. Samantala, dahil po sa panganib na maaaring idulot ng bulkan, idineklara na ang state of calamity sa ilang lugar sa Albay. Nakataas na po ang state of calamity sa Tabaco City, Ligaw at Legazpi City, Malilipot, Daraga, Camalig, Ginobatan at Santo Domingo. Para sa cost of assistance ng mga naapektuhan, nasa higit 16 million na po ang nakalaan para dito. At para po mabigyang gabay na rin ang mga kababayan natin sa Albay, narito naman po ang aasahang lagay ng panahon sa inyong lugar. Para ngayong araw po, asahan lamang natin ang bahagya hanggang sa maulap na kalangitan at yan po ay meron kasamang mga pulu-pulong pag-ulan o pagkidlat ang pagkulog. Ang temperatura nyo po dyan nasa pagitan naman yan ng 25 to 31 degrees Celsius. At bago po tayo magsimula sa ating ulat panahon, narito muna ang ilang astronomical data mula sa Pag-asa. Simulan po natin yan sa ating sunrise and sunset. Ang sunrise po natin 5:46 ng umaga at ang sunset po natin 5:44 ng hapon. Samantala, para naman po sa ating moonrise, yan po ay mamayang 1:23 ng hapon at ang moonset po natin 11:20 ng gabi. Yan po ay merong illumination na 63%. At para po sa ating phase of the moon, mamaya po ay nasa waxing gibbous phase ang buwan. Madalas na nakikita ang ganitong phase sa silangang bahagi ng kalangitan kasabay po yan ng paglubog ng araw. During this phase ay more than half lighted but less than full ang buwan at mas madali po yan na masilayan ang ganitong phase dahil malaking bahagi po nito yung nakaharap sa mundo. At narito naman po ang tidal prediction courtesy of NAMRIA. Ang high tide po natin 3:41 ng umaga at yan po ay merong 1.04 meters na taas sa level ng tubig at ang low tide po natin 12:56 ng hapon at yan po ay merong 0.06 meters na level ng tubig. Simula pa lamang yan at magbabalik pa po ang Panahon TV pagkatapos ng ilang paalala.